mga bata, magandang hapon sa inyo, maging sa mga magulang at shepherds na kasama natin ngayon. Welcome sa ating online children's meeting. Ako nga pala si Ate Alpa. At ako naman si Ate Archanet. Handa na ba kayo makinig sa ating kwento? Kung handa na kayo, sabay-sabay tayong sumigaw ng Amen! Amen! Mga bata, naaalala ba ninyo kung saang aklat na tayo sa Biblia? Tama! Tayo ay nasa Book of Ezekiel na, kung saan makikita natin ang propetang si Ezekiel at ang mga pangitaing nakita niya mula kay Jehovah. Noong nakaraang Sabado, nakita natin ang kamangha-manghang pagtawag ng Diyos kay Ezekiel. Nakakita siya ng pangitain. Isang malaking ulap na may apoy na patuloy na sumisiklab. Nakapalibot dito ang isang maningning na liwanag. At sa gitna na may parang nagbabagang tanso sa gitna ng apoy. Sa gitna nito ay may isang kahawig ng 4 na nilalang na may buhay. Ang pangitaing kanyang nakita ay tungkol sa kalwalhatian ng Diyos. Subalit, sa halip na makita ito sa templo, nakita niya ang kalwalhatian sa Babylonia. Sa iba pang mga bahagi ng aklat ng Ezekiel, makikita natin kung bakit ang kalwalhatian ng Diyos ay nasa Babylonia. Dahil sa pagsuway at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga Israelita, napilitan ang Diyos na lisanin ang kanyang templo. Subalit, hindi ito nangangahulugan na nilisan niya rin ang kanyang bayan. Ito ang dahilan kung bakit nagbigay siya ng mga pangitain kay Ezekiel. Ngayong hapon ay maririnig natin ang isa pang pangitain na nakita ni Ezekiel. Pero bago yan, sabayan ninyo muna kaming umawit. Ephesians 4:29. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but only that which is good for building up, according to the need that it may give grace to those who hear. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but only that which is good for building up, according to the need that it may give grace to those who need. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but only that which is good for building up, according to the need that it may give grace to those who need. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but only that which is good for building up, according to the need that it may give grace to those who need. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but only that which is good for building up, according to the need that it may give grace to those who need. Mga bata, nakakita na ba kayo ng mga tuyong buto o mga kalansay? Ano ang naisip nyo kapag nakakita kayo ng mga tuyong buto? Oo, mga taong patay. Huwag kayong matakot. Yung mga nag-aaral ng pagkadoktor, pinag-aralan nila ang kalansay ng isang tao. Alam ba ninyo na may isang tao sa Biblia ang nakakita ng pangitain hinggil sa mga tuyong buto? Ito ay nakita ni Ezekiel. Sa pangitaing ito, inilarawan ni Jehovah ang kalagayan ng kanyang bayan at kung ano ang nais niyang gawin sa kanila. Sa isang pangitain, dinala ng Espiritu ni Jehovah si Ezekiel sa gitna ng libis na puno ng mga buto. Dinala siya sa palibot ng mga ito, at ang mga buto ay napakarami at tuyong-tuyo. Ibig sabihin, sa lugar na iyon ay walang buhay. At nagsalita ang Diyos kay Ezekiel na nagsasabi,
Anak ng tao, maaari bang mabuhay ang mga butong ito? At sumagot siya, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Inutusan ni Jehovah si Ezekiel na magsalita ng propesiya sa mga butong iyon at sabihin ang salita ni Jehovah. Ganito ang sabi ng Diyos sa mga butong ito, Aking papasukin ang hininga sa inyo, at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng mga litid, babalutin ko kayo ng laman. Tatakpan kayo ng balat, lalagyan ko kayo ng hininga, at kayo'y mabubuhay. At inyong malalaman na ako si Jehovah. Ayon sa iniutos ng Diyos na isalita ni Ezekiel, ay nagsalita nga siya. At alam niyo ba mga bata, habang siya ay nagsasalita ng propesiya, biglang nagkaroon ng ingay at isang lagutukan. Ang mga buto ay nagkalapit, buto sa buto nito. Nakakamangha. At hindi lang dito nagtapos. Matapos maglapit-lapit ang mga buto, nagkaroon rin ito ng mga litid at mga laman at tinakpan ng balat. Ngunit, bagamat nagkaroon na ng anyo, ito ay wala pa ring hininga. Na magkagayoy, sinabi ng Diyos kay Ezekiel, Anak ng tao, magsalita ka ng propesiya sa hininga at sabihin mo sa hininga. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Manggaling ka sa apat na hangin, o hininga, at hingahan mo ang mga patay na ito, upang sila'y mabuhay. At ginawa nga ito ni Ezekiel, at pumasok ang hininga sa kanila, at sila'y nabuhay, at tumayo sa kanilang mga paa, na isang napakalaking hukbo. Mula sa pagiging mga buto na tuyo at magkakahiwalay, sa pamamagitan ng pagpopropesiya ni Ezekiel, ang mga ito ay hindi lamang nabuo, kundi nagkaroon pa ng buhay. Ipinaliwanag ng Diyos ang pangitaing nakita ni Ezekiel. Kanyang sinabi, Anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ni Israel. Narito, kanilang sinasabi, ang ating mga buto ay natuyo at ang ating pag-asa ay nawala. Tayo'y lubos na nahiwalay. Kaya't magsalita ka ng propesiya at sabihin mo sa kanila, Narito, aking bubuksan ang inyong mga libingan at aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan, o bayan ko, at aking pauuwiin kayo sa lupain ng Israel. Sinabi rin ni Jehovah, Inyong malalaman na ako ang Panginoon. Kapag aking binuksan ang inyong mga libingan at aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan o bayan ko. At aking ilalagay ang aking espiritu sa inyo at kayo'y mabubuhay. At aking ilalagay kayo sa inyong sariling lupain. At inyong malalaman na ako si Jehovah, ang nagsalita at nagsagawa. O mga bata, hanggang dito na lang ang ating kwento mula sa aklat ng Ezekiel. Ngayon naman ay pakinggan natin ang ilan sa mahalagang punto. Una, bagamat nilisan ng Diyos ang kanyang sariling templo dahil sa pagsuway ng mga Israelita, hindi niya pa rin pinabayaan at iniwanan ang kanyang bayan. Ang pagpapakita niya ng mga pangitain kay Ezekiel ay nagpapahiwatig na mayroon siyang inihandang pag-asa para sa kanila. Mga bata, mahalagang tandaan at isapuso natin na hindi tayo kailanman pababayaan ng Diyos. Madalas man natin siyang suwayin, ang pag-ibig niya ang nagpepreserba at nagbibigay ng pag-asa sa atin. Pangalawa, ang mga tuyo at hiwa-hiwalay na mga buto na nakita ni Ezekiel ay nagpapahiwatig ng kalagayan ng bayan ng Diyos sa panahong iyon. At ang pagkakaroon nito ng buhay ay ang magandang pag-asang ibibigay ng Diyos sa kanila. Dito, nais ipakita ni Jehovah sa kanyang bayan na bagamat hindi maganda ang kanilang kalagayan at tila ba mga patay sa harapan ng Diyos, sila ay bubuhayin niya at ibabalik pa sa kanilang lupain. Napakagandang pag-asa ito para sa mga Israelita. Pangatlo,
Nabuhay ang mga tuyong buto dahil sa pagpopropesiya o pagsasalita sa kanila ni Ezekiel. Maaari natin itong ihambing sa mga salitang nakapanghihikayat at nakakapagpasigla sa mga nakakarinig nito. Mga bata, ang ating pananalita ay may idinudulot sa mga nakakarinig sa atin. Kaya mahalaga na isipin muna natin ang ating mga sasabihin bago natin sambitin ang mga ito. Nawa, ang mga lumalabas sa ating mga bibig ay mga salitang nakakapagtayo at hindi nakakasira. Ngayon naman ay sabay-sabay nating basahin ang Bible verse. Una sa Ingles at pagkatapos sa Tagalog. Ephesians 4:29. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but only that which is good for building up, according to the need that it may give grace to those who hear. Efeso 4:29. Anumang nakasasamang salita ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi tangi lamang yaong mabuti sa ikatatayo ayon sa pangangailangan, upang mabigyan ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Story time! Oh, excited na ba kayo sa ating pangalawang kwento? Ang aming ikukwento sa inyo ngayon ay tungkol sa kahalagan ng pag-iingat natin sa ating mga sinasalita sa iba. Isang maliwanag na araw, 5 mga palaka ang masayang naglalaro sa mga kakahuyan. Sila ay nagpapataasan sa paglundag. At sa sobrang saya ay hindi nila masyadong napapansin ang kanilang dinaraanan. Habang sila ay talon ng talon, ang dalawa sa kanila ay nahulog sa isang malalim na hukay. Napansin ito ng 3 pa nilang kasamang mga palaka at sila'y sumilip sa 2 kawawang palaka. Naku, napakalalim naman ang inyong pinagbagsakan, wika ng isang palaka. Oo nga, hindi ko kayang umalis riyan kung ako ang nahulog, tugon naman ng isa pang palaka. Silang lahat ay nabalot ng pag-aalala. Gayunpaman, ang 2 nahulog na palaka ay sinusubukang makalabas mula sa malalim na hukay. Paulit-ulit silang tumalon sa taas ng kanilang makakaya. Subalit, sa sobrang taas ng kanilang kailangang akyatin, ay hindi nila maabot kahit kalahati man lang nito. Imposible na silang makalabas riyan. Malungkot na sabi ng isa pang palaka na nasa itaas. Nagpatuloy pa rin sa pagsubok na makalabas ang mga nahulog na palaka. Ginawa nila ang kanilang makakaya at paulit-ulit na sumubok. Habang ang kanilang mga kasamang palaka ay nawala na ng pag-asa at sinabihan na lamang silang tumigil na dahil imposible na sila makalabas roon. Maya-maya pa'y sumuko na ang isa sa mga palaka at tinanggap na lang na hindi nga siya makakalabas roon. Subalit, ang isang palaka ay nagpatuloy sa pagtalon at hindi sumuko. Hanggang sa nagulat silang lahat. Nakalabas na mula sa hukay ang porsigidong palaka. Sila ay namangha sa kanya at nagtanong, "Paano ka nakalabas mula roon? Napakagaling mo." Sumagot lamang ang matagumpay na palaka ng, "Salamat sa inyo, pinalakas nyo ang loob ko." Ang palaka pala ay bingi at hindi makarinig mula sa malayo. Kaya, noong sumisigaw sa kanila ang 3 palaka na imposible na silang makaligtas, akala niya ay pinapalakas ang kanilang loob at sinasabihan silang huwag sumuko. Mga bata, mula sa kwentong ito, matutunan sana natin na magsalita ng mga bagay na nakakapagtayo at nakakatulong sa iba. Kung hindi lamang bingi ang isang palaka, sumuko na sana siya gaya ng isa pang palaka. Dahil sa halip na palakasin ang kanilang loob, napahina ito dahil sa negatibong salita. Matutunan sana nating piliin ang ating mga sinasabi. Huwag tayong magsalita ng mga bagay na nakapanghihina ng loob sa iba.
Mayroon ding isa pang paraan upang mahikayat natin ang iba. Ito ay ang pagbabahagi natin ng salita ng Diyos sa iba. Matutunan sana natin i-share ang kanyang mga salita sa mga tao, lalo na sa mga nanghihina. Maaari ninyong ikwento sa kanila ang natutunan ninyong mga salita ng Diyos mula sa ating children's meeting. Tiyak na hindi lamang sila magiging masigla, kundi sila din ay makatatanggap ng biyaya dahil makikilala nila ang ating Panginoong Hesus. Hanggang dito na lamang ang kwento natin sa araw na ito. Sumunod kayo sa panalangin. O Panginoong Hesus, O Panginoong Hesus, salamat po sa salita mo salamat po sa salita mo na nagbibigay buhay sa amin. na nagbibigay buhay sa amin. Gabayan mo po kami Gabayan mo po kami sa tuwing kami ay nagsasalita sa tuwing kami ay nagsasalita upang ang nakaririnig upang ang nakaririnig ay hindi panghinaan ng loob, ay hindi panghinaan ng loob, kundi mapasigla kundi mapasigla at mabuhayan ng loob. at mabuhayan ng loob. O Panginoong Hesus. O Panginoong Hesus. Amen. Amen. O, hanggang dito na lang muna ang ating meeting ngayon. Magkita tayong muli sa susunod na Sabado, sa ganap na 2:00 hanggang 3:00 ng hapon, dito sa ating online children's meeting. Maaari nyo ring balikan ang mga nakaraang episodes at i-enjoy ang mga kinanta natin. Pumunta lamang kayo sa YouTube at i-type ang CIM Online Children's Meeting. Doon ay makikita ninyo ang lahat ng mga episodes na pwede ninyong panoorin muli. Nawa, hindi ninyo makalimutan ang inyong mga natutunan mula rito. Palagi rin kayo magbasa ng Biblia, manalangin, at tumawag ng Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Dahil kapag ginawa nyo ang mga ito, kayo ay magiging mga mahusay! Hanggang sa muli, paalam!